Joy. Yes po. Ano ba, eto, isang kwento lang siya ng una o sa kanila nagkaroon ng ideya na gawing tatlo? Actually, trilogy, Sir Dennis. Si Sir Dennis talaga yung makakasagot niyan kasi pinorward lang niya sa akin. Natapos na yung script. Trilogy talaga siya. Trilogy siya. Na nag-intertwine, magkaka-connect yung chimes, di ba? So may pinanggalingan, panahon ng Hapon, martial law, and then contemporary, panahon ng COVID-19. So yung chimes yung nagko-connect sa tatlong story. Yes. Bibigyan namin kayo ng chance. Oo, tapos yung title po, hindi po ba kayo nagkaroon ng idea na kahit hindi si Kim yung gagawing bida? O kaya lang na, kaya nyo kinuha si Kim dahil gagamitin nyo yung parang gano'n? Actually, from the start, huwag kang lalabas na talaga eh. Tapos naging blessing talaga na pumayag si Miss Kim. O kasi ang hirap-hirap kunin ni Kim pagdating sa mga projects, lalo na Josera, di ba? Sobrang hirap kaya sobrang happy. Di ba? So, yes. Ang swerte nyo nakuha nyo siya. Yes, meant to be talaga. Natapan sa available siya. Question pa po, as my second question, yung obra po ba ay bahagi ng Sinico? Obra Cinema is different from Sinico, pero sister company talaga sila. So, si Obra Cinema kasi isa lang po talaga yung owner and executive producer. Si Sinico Productions po is corporation. Okay. Sorry mo lang si Direk, no? Kay Kim na lang, last question. Sige po. Kim, kapag ikaw ay pinapili at sinabihan ka na huwag kang lalabas, saan mo mas gustong huwag kang lumabas? Sa kumbento, bahay, o hotel? Huwag kang lalabas sa hotel. Hindi na po ako lalabas sa hotel. Doon lang po ako. Bakit? Bakit? Parang, yun po kasi episode ko eh. Yun po kasi episode ko eh. Abangan niyo yun na. Sa hotel, ang sarap ng buhay sa hotel, di ba? Hindi talaga ako lalabas doon. Dahil pag nasa hotel ka, sarap buhay mo. Serve lahat, di ba? Yes. Ang ganda ng kama, ng CR, ng pagkain. Ang ganda ng staycation mo. Yung ganong hotel. Kamusta kayo ni B? Po? Kamusta kayo ni B? B. Sino si B? Sino? Baby mo? Si Bea. Eh, grabe. Wala po ako dyan. Huwag ka akong lalabas sa 7:25. Sabi ko na, thank you, Kim. Kawa. Sila na yun. Wala na ako. Tagal na lang sa akin. Thank you, Dominic. Si next si Donald Salino. Okay, natulugan agad ni Kim yung question. Oo nga. Pero, Kim, kailan kayo huling, para sa cast na yan, parang kailan kayo huling natakot? And bakit? Huling Since natakot? horror naman itong movie. Huling natakot? Yes. Kanina yun. Huling natakot. Hindi naman po naaalis sa atin yung takot lagi. Source ng takot, yung recently lang. Recently lang natakot? Especially ko matatakot din ka sa mga kung ano-anong maliliit na bagay. Wala pa naman nagpapakita sa akin lately. Actually, dun sa movie, makwento ko lang po, with Jameson Blake, kasi pababa kami ng Baguio, pababa na po kami, magkasama kami sa sasakyan ni Jameson. Hatid po kasi namin siya sa, I'm from Bulacan po, and then hatid namin siya sa Angeles, sa Pampanga. So, nag-post ako ng sa My Day, sa Facebook, and then one of my friend, espiritista siya, nag-message sa akin, sabi niya sa akin, nasaan ka ma'am? Nasaan ka Miss Joy? Ganun, sabi ko, pababa na ako. Sabi niya, ma'am, iba po yung pakiramdam ko dyan sa picture nyo, parang may sumama daw sa amin. Pababa. So, alam to ni Jameson, sayang wala siya dito, siya magkikwento nun. Kasi nung right after nun, so nasa isang van kami, nandun si Jameson, tatlo lang kami, driver si Jameson ako. As in, nung pagbasa ko nun, napatalon talaga ako. Sabi ko, dito tabi na lang tayo Kaya nakatabi ko si Jameson, joke lang. Yan. Kaya may sumama daw sa amin na parang babae right after nung shoot. So, sobrang takot na takot kami.
habang nagbabiyahe kasi hindi kami tumitingin sa likod. Kasi nga baka mamaya pagtingin namin, nandun siya, nandun yung babae. Pero sabi naman, sa kay Jameson daw sasama, hindi sa akin. Ayun. Yun lang yung sobrang nakakatakot. Tinanong ko talaga yung espiritista, even si Jameson, tinatanong niya kung nasaan daw ba, anong ginagawa. Yun nga daw, parang, di ba kanina nabanggit ni Miss Kim na yung mga multo daw, ganun, hihingi ng tulong. So parang nakita daw nung multo na yun na parang matutulungan siya ni Jameson. So tanongin niyo na lang po si Jameson kung nagpakita at tinulungan niya. Tinulungan ba? Ay, ito James. Kailan ba ako nakaramdam ng huling takot? Actually, pandemic. During pandemic, mag-isa lang ako sa condo. So, well, nakakatakot kasi syempre ang hirap lumabas. Pag gusto mo, kailangan lahat delivery na lang. Pero sa akin, ang pinaka-recent ko pala is when I lost my grandmother this year. Siguro, yung takot na mawalan ng mahal sa buhay. Actually, it happened during our taping. So, nakaburol yung lola ko noon habang nagtitaping ako. So, kaya sobrang konti lang ng naging taping days ko because of that. So, sa akin siguro yun ang pinaka nakakatakot na nangyari sa akin ngayon. And yun yung pinaka-reason. Losing someone, yun po. Ikaw, Kim, wala kang mga ganong experience. I mean, yung katulad ng naranasan ni James. Hindi ka ba lapitin ng Ayaw po nila sa akin. Feeling ko. O inuunahan ko na po sila. So, hindi mo in-enter. Kasi may mga ganon, di ba? Pag nakikita nilang open yung... Oo. Wala naman. Hindi naman. Tsaka, wala. Gustuin ko man. Wala kang pa... Wala. Wag na muna ako matakot. Pagod na ako matakot. Wala siyang panlaban. Baka may panlaban sa so. Ayun, maganda rin. Baka daw may panlaban ka. Panlaban ko yung ingay ko po. Di ba ayaw po ng mga multo ng mga may ingay? And wearing diamonds. Yes, magsuot ng diamond. Para nasisilaw sila. Para pagpalapit pa lang sila sa'yo, ayaw na nila. Totoo yan, diamond. Diamond po sa tenga dapat. Or sa kwintas. Kasi hindi na po yun lalapitin. Para pag pupunta po kayo ng sementeryo, magsuot po kayo ng ng diamond para hindi po sumama yung kung sino man yung gusto sumama. Parang ganun lagi. Parang ganun sa amin. Oo, sa Chinese. Ganun. Ang palaban mo naman dun, snatcher siya. Baka snatcher yung sumama. Yung snatcher yung sasama, susundan ka. Pero Don, may nagtatanong lang kasi dito, hindi rin ba natatakot si Kim na baka tanggalin yung picture niya sa hallway? Ay, sobra kayo. Alam mo, katuwaan lang namin. Nilagyan ka agad ng pangalan. Pwede mo ibang tao yun. Yun nga, natakot din ako dun. Reaction ng mga tao. Yun pala yun. Ang dami na sinasabi sa akin eh. Bakit sabi ko ba? Sino yun? Wala naman ah. Wala. Diba? Sila lang naglagay ng mini. Okay, at least malinaw. Okay na ba, Don? Kasi nila picture. Si James pa. James lang. Ako nung August, medyo marami kasi sa family ko nagkaroon ng COVID eh. Father ko, ako, anak ko, kapatid ko. Siguro mga siyam kami nagkaroon ng COVID. So doon ako nakaramdam ng takot kasi mag-isa ka na sa salon, tama yung sinabi ni James. Tapos lalo na yung mga bata, wala pang vaccine. So medyo doon ako kinabahan kasi yung father ko, muntik na siya eh. Noong August. Kaya doon kami talaga kinabahan. Pero sa awa ng Diyos naman eh, nalampasan naman na lahat. Thank you. Okay, Don. Thank you. Thank you. Last two Last two questions po. Last na lang kay Dominic. Kay Dix. And then last si Cherry. Question po? Hello. Hi, Kim. Pagpasok ko pa lang kanina, ako na talaga napasabi ako na you're glowing. Ay, wow. Salamat. Parang hindi yata na grabe yung pinagdaanan mo nung nakaraang taon, di ba? From the shooting incident, pandemic, nawala ng franchise, the bashing. Paano mo hinarap yun? Saan ka kumuha ng strength? Dun sa most challenging year mo?
Siyempre yung mga time po na yun, sobrang babang-baba po ako. Parang lugmok na lugmok po. Parang hindi ko po alam kung ano ba to? Parang minsan mapapatanong po ako na kaya araw-araw naman ako nag-rosaryo. Minsan sasabi ko talaga, bakit po ako? Ano po akong ginagawa masama? So parang ganun po. So, yun, siguro alam ni Lord na malakas yung loob ko. Tsaka, siyempre, alam niya siguro na kaya kong lagpasan to. So, parang happy na din ako na nilugmok muna ako bago ko naranasan lahat ng kung ano po yung nangyari ngayon. Dahil mas nakilala ko po yung sarili ko talaga. Na, meron pa pala akong pwedeng ibigay. Parang meron pa pala akong lakas. Hindi na pala doon natatapos yung career ko. Akala ko hanggang doon na lang po eh. Tapos wala na. Mabay came true. Pero hindi pala. Nilabanan ko lang lahat yun. Para mga multo lang lalabanan mo. Tapos, after niyan, sabi nila, bawal ako lumabas. Lumabas ako eh. Bahala kayo dyan. So, I'm here. And araw-araw ka nakikita ka namin masaya sa Showtime. Opo, yun po, malaking tulong po talaga yun. Yung samahan po namin doon sa Showtime, yung suporta na binibigay nila sa akin, tsaka yung tumatawa ka 3 hours a day. It's healthy. Pero natakot ka ba during nung na mawala sa Showtime dahil sa hindi ka gusto ng isang director? Tama na, magagalit na naman yun. Diba? Nagkaroon lang yun ng misunderstanding sa kanilang part na parang na-bypass ata. So parang, yun po. Tsaka hindi ko naman na iniinda yun kasi wala na siya. Wala na. Hindi naman. Hindi na dapat indahin yung mga ganun kasi parang pag iniinda mo yung problema, ikaw lang yung mahihirapan. Pwede namang kalimutan mo na lang yung nangyari, di ba? Para happy ka like this. At parang close na close kayo ni Meme Vice. Ano yung mga pinapayo niya sa'yo? Kasi parang naging mother mo siya. Oo, madami siya pinapayo actually yung mga kung paano yung hosting. Kasi syempre hindi naman po hosting talaga yung strength ko. Kasi parang ngayon lang ako nag-host talaga ng malala na last year lang. Nag-host sa ASAP, sa mga awards night, pero hindi po yung ganong klase. So lagi po yan, pag meron po siyang nakikitang medyo sablay, kakausapin niya ako, sasabihin niya, anak, ganito gawin mo pag may ganyan. So parang araw-araw meron ako natututunan sa kanila. And then, nag-enjoy kami dun as a family and nagtutulungan kami, nagsasamahan. So parang, siguro, kaya naging ganito na rin yung disposition ko sa buhay. Dahil sa kanila. Nakita-kita yung pagiging positive mo. I thank you. Wag lang sa COVID. Two quick questions lang para sa tatlong cast members. Nung bata ba kayo, pag sinasabihan kayo bawal lumabas, sinusunod niyo ba yung magulang ninyo? Interesting question. Sige, si Sir James muna. Alam mo, masarap minsan kasi pag binabawalan ka, tatakas kayo. Nung araw kasi, nung bata kami, papatulugin ka sa tanghali, hintay mo matulog yung nanay mo, tapos yung tatay mo tatakas ka. Pero siyempre, minsan, nung kabataan mo, pero siyempre, ngayon, pag sinabing bawal lumabas, sumunod tayo sa batas. Pag nag-comply ka. Ayun na, ayun. Sample nga dyan, Kim. Ayoko na naman. Kanta ka. Gusto ko lang naman bumalik yung ABS. Okay, ikaw, James. Sa akin kasi, pag pinagbabawalan ako, pinaglalaban ko kasi yung karapatan ko na kung bakit kailangan ko lumabas eh. Parang sinasabi ko, I have to socialize with my friends. I have to be there for my friends. I have to have a great high school life or I have to have a memorable parang high school or grade school life. Basta sa akin, hindi ako pumapayag na hindi ako makakalabas. Parang ganun. So sa akin, pinaglalaban ko yung ano ko. Hindi naman sa sinusuway. Nakiki-reason lang ako. King? Ako, oo, masarap yung mga bawal dati. Diba? Yung mga pag pinipilit kang matulog kasi gusto mo maglaro sa labas. Pero minsan, nasunod rin naman ako, mabait naman ako sa nanay ko eh. Uy,
Pero sinusunod ko naman yung mama ko kasi palo ang aabutin talaga. Palo, parusa, yung mga bawal dito, bawal doon. Kaya minsan, nalilihis ng landas, pero kadalasan, hindi na talaga lalabas. Dahil tinatawag ka sa Showtime ng quotation queen, ano yung quotation na nag-describe doon sa pinagdaanan mo? Everything happens for a reason, and this is the reason for everything. And I thank you. And I thank you. Keep choosing Boo. Thank you, Bix. For our last question from Jerry Olea. Kay James Blanco muna. Magkatrabaho kayo ni Aiko sa Prima Donnas. Kumusta naman yung pagkatrabaho niyo dito sa pelikula? Magkapareho lang ba? Sa Prima Donnas kasi magkaiba yung trabaho namin, magkaiba. So, siya doon medyo, di ba yung character niya yung kontrabida. Dito naman, dati kami mag-boyfriend-girlfriend. So, magkaiba, medyo magkaiba. Pero yung pakikitungo ni kapatid na Aiko, napakabait, hindi nagbabago ang sobrang parang reunion namin yun kasi parang bumalik kami isang taon bago kami ulit nag-taping ng Prima Donnas. So, parang reunion namin, sana nga sabi niya, sa susunod, mas mahaba pa yung taping namin na hindi kami magkalaban sa pelikula o sa TV. Nakausap namin kahapon si Aiko. Alam naman daw ninyong matatakotin din siya, pero binibiro mo raw siya na itulak mo sa ilog. Kaya tawanan lang daw kayo ng tawanan. Pwede pang konting anecdotes kung mag-shooting kayo. Magugulat din kasi si kapatid na Aiko eh. So minsan pag may ginagawa ako na nagugulat agad siya. Parang si Kim lang, magdali magulat. Si kapatid na Aiko, ganun din sa ilog nga na may eksena kami doon. Ginugulat ko siya, tapos bigla talaga siyang freak out, biglang haampasin ako. So nakakatuwa. Medyo at least kahit pa paano, wala yung takot niya. Pasweet na lang na tanong sa tatlong artista. Anong plano nyo for Christmas? May magbabakasyon ba kayo? At saka anong inaasam nyo for next year na mangyayari sa buhay nyo, sa karir ninyo? Siyempre, unang-una, sana next year, maging normal na lahat at bumalik na talaga tayo sa normal at magkasama-sama na tayong pamilya at maging, especially sa movie, TV, and then sana bumalik na rin ang isang network natin para mas maraming trabaho ang mga artista. And then, ngayong Pasko, syempre meron pa rin tayong hinaharap na pandemic. Medyo nag-iingat pa rin kami. So, sa pamilya namin, medyo nakakalungkot. Hindi pa rin kami kumpleto na magsasama-sama. Although meron naman tayong Zoom, doon muna. Okay. Kim? Ay, ako din po. Parehas po. Sana bumalik na, hindi naman siya maging normal. Sana maging maayos at mas maging safe po para sa lahat yung mangyayari next year sa health natin. Siyempre, delikado. So para sana magkaroon na tayo ng herd immunity para mabalik na natin sa dati nating ginagawa. And then yun po, dasal ko din na napilayan siyempre yung showbiz industry natin sa nangyari last year. Ang daming nawala ng work, sobrang pilay na pilay po talaga. So yun din, isa din yun sa mga pinagdarasal ko na hopefully next year makabalik ho kami ang ABS-CBN. Sa Christmas? Sa Christmas, syempre mag-celebrate po with the family and live pa rin po ang Showtime hanggang 24. So may isang linggo po kaming pahinga and then balik po ulit ng January 1. So family lang, sa bahay lang. And bawal kasi di bang umalis ng bansa ngayon dahil nga dun sa bagong virus. So parang, sige sa bahay na lang tayo, let's love each other at home. James? Sa akin po, sana next year kasi syempre gusto na rin talaga naman natin lahat na bumalik na nga talaga tayo sa normal. Yung hindi yung new normal. Yung normal na hindi na sana natin kailangan yung may quarantine pa tayo sa taping kasi sobrang hirap ma-isolate sa hotel, lalo na pag wala kang taping day. Wala ka rin susweldohin. Pero may pinaparing din. Hindi naman. Hindi. Pag wala ka kasing taping that day, wala ka rin talaga susweldohin. Wala ka lang ginagawa buong araw kundi magpahinga. So, yun lang.
sana bumalik na tayo sa dati na madami tayong magagawa, bumalik yung mga mall shows, mga events, kung saan may dagdag entertainment trend para sa tao. Ayun. May bonus questions lang ako kay Kim. Sabi mo, matatakutin ka, pero at the same time, malakas din naman ang loob mo. Kumbaga, yung mga pinagdaanan mo, tumibay ang dibdib mo, yung iba hindi mo na iniinda. Pero ininda mo ba yung lumipat si Z sa kabilang network after Love Thy Woman? Hindi naman po. Suportahan naman po kami ni Sian kung saan po siya magkakaroon ng project. Ngayon, hindi naman natin din alam yung nangyayari sa ABS, tapos wala din naman pong nabibigay sa kanyang project. Doon na lang siya, sabi na, nagpag-usapan naman namin, sabi niya, sana ko kung maghihintay siya. So parang thankful din siya sa GMA na binigyan siya ng maraming projects doon. So kung saan may trabaho, doon mas masaya. At sabi mo nga, naging close na kayo ni Vice, lagi ka nabibigyan ng payo. Pero nakakaramdam ka ba ng inggit kay Vice na ayan, kasama niya yung kanyang love, kasama sa trabaho, nakapagbakasyon sila, pero kayo ni Z, kumbaga magkahiwalay kayo ng network? Hiwalay lang naman ang network, hindi naman ang pagsasama. Wow! Yun. Oo, pag may trabaho, hindi naman buong taon ang lock-in nila, isang buwan lang. So parang, okay din naman na hindi mo na kami magkita na isang buwan para ma-miss naman each other. Wow! Okay, thank you. So yun po. Supportahan po. Salamat. Thank you po. Okay, Tita Jenny. At this point,